Sa atong episode karon sa Weekend Review, ang mga opisyales sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA, Eastern Visayas Regional Field Office, pinanguluhan nila ni Candice Dayan Parina ug Attorney Jesus Ray Kilantang Jr. nimbisita sa hagna niadtong Abril 24, 2024. Ang ilahang tumong mao ang pagpahigayon og monitoring inspection og paghimo og usa ka diskusyon kalabot sa pagsunod sa mga lungsod sa mga probisyon sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Effective Government Service Delivery Act of 2018. Dugang pa, gitumong nila nga madali ang pagtukod sa electronic services aron mapalambo ang serbisyo sa local government unit ngadto sa publiko ug ang pagtukod sa electronic business one-stop shop kon e-boss. Atol sa ilang pagbisita, makutihong gisusi sa mga opisyales sa ARTA ang nagkanainlaing buhatan sulod sa munisipyo sa hagna. Pagkahuman sa maong inspeksyon, gihimo ang usa ka exit conference diin ang mga sugyot ug pagklaro gihatag alang sa nanlain nga mga concerns nga may kalabutan sa paghatag og serbisyong publiko. Sa laing bahin, bisan pa man o gabi ina, usa ka mahinungdanon nga panagtigom ang gipahigayon ni Mayor Joseph Praniola uban sa mga miyembro sa Local Finance Committee ug uban pang mga department heads sa LGU Hagna aron sa pagplansa sa giplanong pag-abot ni Mia Mancio, usa ka host sa usa ka bag-ong programa nga The Best Yan nga makita sa cable TV channel sa Euro TV Philippines nga naghulagway sa mga maayong gipangbuhat sa panggobyerno sa lungsod sa Hagna ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Praniola. Sa pag-abot sa taga Euro TV Philippines, mainitong giabi-abi sa LGU Hagna ug gisinati ang espirituhanong kultura nga gibahande sa lungsod. Ang pagbisita sa Euro TV Philippines nihimo og usa ka mahinungdanon nga pagpakita sa mga maayong pamaagi sa hagna. Pinanguluhan ni Miss Mia Mancio ang host sa maong show ug sa ilahang direktor lakip na ang production staff niini nga nagtumong sa pagpasiugda sa labing maayong gawi sa lungsod sa pagdumala sa turismo ug kultura ug pag-arte. Ang kahigayunan nga ma-picture sa Euro TV Philippines usa ka dakong pribilehiyo sa hagna tungod kay ang Euro TV usa ka paspas nga mitumaw sa commercial cable TV network nga nabantog na tungod sa lapad ni ining mga global achievements nga mosobra sa usa ka milyon ka mga viewers sa nagkanainlaing plataporma ubos sa dinamikong pagpangulo ni Mayor Joseph Praniola. Ang Euro TV Philippines naglusad og groundbreaking nga mga pasundayag sa telebisyon nga giuluhan og The Best Yan nga partikular nga gidisenyo aron ipasiugda ang talagsaon nga mga kalampusan sa panggobyerno, turismo, kultura ug art sulod sa component cities ug local government units. Mapasigarbuhon ang hagna nga usa sa mga lungsod nga napili alang niining prestihiyosong bahin. Sa ating pong Mayor, maraming salamat po. Hindi ko po ina-expect na ganito po kayo kainit sumalubong ng mga taga-hagna. Naniniwala po ako, may advocacy po kasi ako na alam ko po na mas marami pa ring mabuti kaysa masama. Kagaya po, siguro kaya rin ako dinala sa bayan ng Hagda. Imagine nyo, sa dami po ng municipality sa Pilipinas, dito po ako pangalawang pumunta sa Visayas. So, una po kahapon kami ay nasa Cebu pang mag-cover ng isang bayan doon. Ito po ang pangalawa at ito po ang kaisa-isang Bohol edition namin. So, parang may message sa akin yung welcome kanina. Yung pong inyong patron na si Saint Michael Arcangel, no? Yan. Showing the good. Yun po ang purpose namin. Sa dami po ng negativity na naririnig natin, lagi na lang, trapo yan, corrupt yan. Naniniwala po ako na may magagaling na leader. Sa pag-ikot ko po, pang-5 po si Mayor na na-interview namin. Napakalaki ho ng ibinigay niyang pagbabago. Hindi lamang po sa inyong bayan. Ang pinakamakikinabang po nito ay ang taong bayan ng Hagna. Nais ko pong maging inspirasyon ang kagaya ni Mayor Joseph sa iba pa pong leader.
Hindi po kailangan dun lang tayo sa kung ano na ang kinagisnan. You have to think outside the box. Hindi ko po akalain ganito yung hagna. Kasi sa Google lang naman namin tinitingnan, di ba? Nung bago po kami pumunta dito, ni-research po namin yan. Pero, I'm very impressed. I-highlight po namin to sa aming show. Kakaiba po yung leadership na nakita ko sa kanya. At sabi po ng aking director, si Paolo, may isa pa rin ho kaming gustong ibalita sa inyo, kaya gusto ho namin pagandahin tong episode na to. According to Paolo, ito raw pong episode na to yung isasali namin sa Catholic Mass Media Awards. So, we will try our best na mapasama po doon kasi alam sa mga manunulat po dito o may experience sa journalism. Ito po ang isa sa highest award-giving body in terms of broadcasting and journalism. So we will do our best na makover po namin to ng mas maganda para po, malay nyo, bigyan tayo ng pagkakataon, manalo tayo. So we are very proud of your achievements in Hagna. We will make sure that this edition is going to be very, very special. Kagaya po ng espesyal niyong pagtanggap sa amin po dito sa Bayan ng Hagna. Maraming salamat po and Mayor, thank you. The best ka. Sa laing bahin, giadto og ning obserbar usab ang maong host uban kang Mayor Joseph Ranyola sa gipahigayon nga Barangayan 2024 sa LGU Hagna didto sa Barangay Tubod Monte. Diin ang maong barangayan gidugok sa mga lumulupyo sa maong barangay ug dako ni ining gikalipay sa gidalit nga serbisyong libre sa LGU Hagna nga gidala ngadto sa ilahang barangay. Ang maong barangay nakadawat na sa dili mo minus 20.7 milyones pesos nga tabang gikan sa LGU Hagna. Sa lang bahin, sa pagkabuntag sa adlong Biyernes, si Mayor Joseph Ranyola gipahigayon og pag-interview uban sa production staff sa The Best Yan didto sa panimalay ni Mayor Ranyola. Support at Hagna, merong 33 barangays with 42,000 population. Sa pagkapalis ni Ana, ipahigayon ang Barangayan 2024 sa LGU Hagna didto sa Barangay Kinagbaan. Diin mainitog yung gibi-abi sa mga opisyali sa barangay ug mga katawhan. Dala ang dakong kalipay nga ilahang nabati ug natagamtaman ang mga libreng serbisyo sa LGU ngadto sa katawhan. Ang Barangay Kinagbaan nakadawat na og dili mo minus 6.4 milyones pesos nga ayuda gikan sa LGU. Sukad pa ni adtong 2019 hangtod 2023. Ang barangayan sa LGU 2024 usa ka testamento sa pagdala sa gobyerno paduol sa katawhan taban ang mga libreng serbisyo nga gihatag para sa mga lumulupyong hagnaanon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw.